Salamat na lang. Pinipilit ako ng nanay ko na magpakasal. Sawa na ako. Pagkatapos ay magpakasal sa isang mag-aaral sa kolehiyo. Sinasabi ko sa iyo, ang opisina ng seguridad ay napaka-stable. Pinag-usapan nilang dalawa, isang matanda at isang bata, ang mga babaeng estudyante hanggang sa oras na para magpalat ng shift. Pagsapit ng gabi, nakahiga si Lian sa kanyang kama, at ang mabangis na mukha ng Verdugo ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Nakaramdam siya ng pagod at takot. Pagtingin sa status bar, bumulong si Lian, ito ba ang kinahinatnan ng pagkakalaslas ng 3 beses? Pagkatapos ay binuksan niya ang CD-ROM at sinabi kay Luang Da, "Luang, tulungan mo ako ngayong gabi." Kumanta ng malambot na kanta kasama si Luang Da na kumakanta. Inilagay ni Lian ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo at unti-unting nakatulog. Nang matapos ang kanta ay binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang salitang laslas ng 3 beses sa status bar ay kupas ng husto. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ng sistema. Pumunta sa kalaban sa Dong Baywong Farm bago mag 12 AM. Pamana ni Joling Ping Zhang, kilala rin bilang Miao Miao daw sa isang eskinita sa Xicheng, nakatitig si B. Van Ho sa mga streetlight, walang buhay ang kanyang ekspresyon. Sa tabi niya, si Han Decai ay nakatali ng patiwarik sa lupa, nagmumura ng malakas. Sa sandaling iyon, isang lalaking may maningning na mga mata at matipunong katawan ang lumapit. Sigaw ni Decai, "Tulungan mo ako. Gusto akong patayin ng lalaking ito." Umatras ang lalaki, seryoso ang mukha. "Huwag kang kumilos. Ang aking mana ay si Koi." Tanong ng isang lalaki na seryoso ang mukha, "Bakit ordinaryong tao ang dinala mo?" Pinalibutan ni B. Van Ho ang lalaki ng tiger paper at sinabing sa gabi, kahit anong mahawakan ng katawan ay kumukulo hanggang hating gabi. Kahit na buhay na tao, pagkatapos kitang patayin, kailangan kong samantalahin ang oras para dalhin siya sa isang lugar. Tumawa ang lalaki at naikuyom ang kanyang mga kamao. "Baliw ka." Sa dilim, kakaibang tumawa si B. Van Ho. Samantala, nakatayo si Lian sa 118 bus stop. Iniisip ko kung may mga bus pa ba na tumatakbo sa ganitong oras. Hindi niya alam kung mapagkakatiwalaan niya si Luang Da. Habang nagtataka si Lian, may dumating na bus. Saglit siyang nag-alinlangan at saka sumakay sa bus, malamig ang mukha. "Damn, hindi ko alam na umaandar na pala ang mga bus ngayong gabi na." Dim ang ilaw. Inis ka ni Lian ang bawat hanay ng mga bakanteng upuan. Nang makarating siya sa pinakahuling row ay napabuntong hininga siya. Si Mr. Chen at Miss Wang iyon. Naging seryoso ang mukha ni Lian, at tumalikod siya. Naisip niya sa sarili, bagay talaga si Old Chen. Hindi napansin ng dalawa si Lian, at nagpatuloy sila sa pagyakap sa isa't isa. Biglang tumangala si Mr. Chen at nakita ang figure ng isang taong nakatayo na nakatalikod sa kanya. Napagtanto niyang si Lian iyon at nagulat siya. Napaisip siya, "Nako, ang munting bastard na ito ay tumakas. Paano siya napunta dito?" Sa sandaling iyon, tinatanggihan pa rin ni Miss Wang ang kanyang mga pagsulong. Nang makitang natahimik si Mr. Chin, tinanong niya ang nasa harapan namin, "Hindi ba siya ang bagong lalaki sa aming paaralan?" Alam ni Lian na may mali, kaya mabilis siyang umubo at nagsalita ng matatas na Mandarin sa driver ng bus. Nakahinga naman ng maluwag si Mr. Chen at nagpaliwanag kay Miss Wang, "Wala lang. Makinig ka na lang sa paraan ng pagsasalita niya." Ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang pag-iibigan sa bus. Samantala, sa eskinita, si Xicheng Tandaikai ay tumingin kay B. Van Ho na may takot na mga mata at bumulong, "Nakikiusap ako, huwag mo akong patayin." Lumuhad si Buwai Van Ho sa tabi niya. Hindi pinapansin ang katawan. Bulong niya, "Daikai, araw-araw ka bang nagsusugal?" Tapos, tumingin siya sa relo niya.
Kailangan ko nang umalis. Mag-uusap tayo mamaya. Ang Fanjiavin Casino ay isa ring lugar na nabubuhay sa gabi, tulad ng Hodao Alley. Bukod sa buying and selling, puro pasugalan din dito. Si Calvo Thursday na nakasuot ng vest at isang itim na sombrero, ay tumingin kay Bivanho. Anong gusto mo? Saglit na nag-alinlangan si Bivanho at saka itinuro si Tondaikay. Pusta tayo sa isang pares ng eyeballs. Sa labas ng tarangkahan ng templo ng panitikan, uminom si Vosan ng alak at bamulong. Ang mana ni Lide ay Jufu Espesyalista 76. Ang lakas ng pagtagos ng lumilipad na kutsilyo ay maihahambing sa isang malaking baril. Kahit na ang dakilang kaliwanagan ay mahirap iwasan. Nakikinig sa kalokohan ni Vosan, mahinahong ngumiti si Lide. Mayroon akong malinaw na pananaw sa sitwasyon, at sa suporta ng Sulfur Talisman, tila ako ang maswerte. Inihagis ni Vosan ang bote ng alak, pasuray-suray, at napabulalas, Sa Tiananmen Street, maliwanag na naiilawan ang mga tindahan. Nakasabit sa buong kalye ang mga pulang parol. Napasandaw si Zhao Xin sa isang haligi, hawak ng kanyang mga kamay ang mahabang espadang Yunguan, at palm ito ng mahina. Umaambon. Lumapit si Zhao Wu, nasusuray-suray. Bakit ang bilis mo? Tumayo ang dalaga at pumalakpak. Ikaw lang, paano ito? Ayos ka lang ba? Ngumiti ng pilit ang lalaki. Ayos lang ako. Tara na. Masama ang mukha ni Zhao Wu, ngunit determinado ang kanyang tono. May isang gabi na lang. Sapat na ang 6 na tao. Sabay tayong babalik. Tila may naintindihan si Zhao Xin at mariing tumango sa fan sa Jiavin Casino. Hinampas ni Calvo Thursday ang kanyang kamay sa mesa, namumula ang kanyang mga mata. Sigaw niya, 2 paa, nagsusuka ng tadyang. Itataya kita niyan. Napatingin si Bivanho sa takot na si Tondaikay. Hindi ako natalo sa mahigit 20 laro. Ano ang kinatatakutan mo, kung gayon? Hindi pinansin ang taong nasa kanyang paanan, tumangala siya kay Calvo. Nawala mo ang lahat. Ano ang kailangan mong taya sa akin? Sa sandaling iyon, isang maliit na opisyal sa tabi ni Salvo Thuang ang naglabas ng isang dilaw na papel. Ang iyong atay, gallbladder, baga, at pali ay inilabas na lahat. Ito na lang ang natitira. Gusto mo bang tumaya? Naunawaan ni Bivanho na ito ay pamana ng Sulfur Talisman at bahagyang tumango. Ito ay halos kasing ganda ng utang mo sa akin. Bago ito marinig, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Calvo Thursday at nginisyan niya, huwag maging gaaman. Tama na ang pakana. Talagang nagmamalasakit sa iyo ang matandang si Guo sa Imperial College, hindi ba? Sinasabi niya sa iyo ang lahat. Walang sinabi si Bivanho at naglabas ng Black Pearl. Ang ekspresyon ni Calvo Thursday ay ganap na nagbago, at lahat ng mga mata ay lumingon sa kanya. Ikaw bastard. Mas masama ka pa sa akin. Seryoso ang mukha ni Bivanho, at ikan-away niya ang kanyang kamay. Kapag natalo ako, gagawin ko ang sinabi ko. At bilang karagdagan sa mga natitirang kaluluwa ng imperial na kolehiyo, na mananatili pa sa loob ng 3 araw, magdadala ako ng mas maraming buhay na tao upang bayaran ang iyong mga utang. Kung ako ang mananalo, ang taong nasa paanan ko at ang natitirang mga kaluluwa ng imperial na kolehiyo ay lahat ng pag-aari mo. Hinampas ni Calvo Thursday ang kanyang mga kamay sa mesa, namumula ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling. Ngunit malinaw kong masasabi sa iyo na ang mga buhay na tao ay hindi maaaring dalhin dito ng basta-basta na lumalabag sa mga patakaran sa pamamagitan ng paggawa nito, at ang mga hindi sumusunod sa mga tuntunin sa mundong ito ay hindi mabubuhay ng matagal. Nanatiling kalmado si Boy Ivanho. Tapos hindi nakita guguluhin. Tiningnan ni Calvo Thursday ang itim na perlas sa mesa at nagmuni-muni muna bago sinabing,
Manalo ka man o matalo, kakailanganin ko ang lahat ng ipinangako mo ngayon lang. Ang mga ibon ay parang hangin. Ang mga patakaran ng underworld market ang pinakamahalaga, kaya gagawa kami ng isang dokumento. Kung sumasang-ayon kang gamitin ang iyong kaluluwa bilang collateral, sisimulan namin ang laro. Tiningnan ni Bo Ivanhoe ang madilim na mukha at ang sama ng loob sa itim na perlas sa mesa at mahinahong sinabi, magsimula na tayo. Pagkatapos ng isang mahirap na paglalakbay, sa wakas ay nakarating si Lian sa ranzo ng Dongbaewang. Sa pagmamasid sa boss na nawala, ang kanyang puso ay mabigat. Pakiramdam niya ay magiging mahirap na labanan ang araw na ito. Sa pagpasok ni Lian sa kagubatan ng kabukiran, umalangaw-ngaw ang boses ng system. Ang iyong kalaban ay ang tagapagmana ng Joling Pingja, na kilala rin bilang Mayo Bird. Joling Pingja, kilala rin bilang Mayo Maya Bird. Ang phonetic notation ay Du Mayo Maya. Ibig sabihin ay isang magandang boses na hindi mag-asawa sa tagapakinig. Ang ibong ito ay naninirahan sa nalalatagan ng nyebe na kabundukan at nakakakanta kahit sa loob ng balat ng itlog nito. Ang ganda at harmonious ng kanta nito. Habang naglalakad siya, biglang bumalot sa hangin ang hindi mabilang na mga tagay at palakpakan. Mabilis na lumingalinga si Lian ngunit wala siyang nakitang tao, tanging tunog lang ng sipol at sigawan ang umalangaw-ngaw sa buong paligid. Hahakbang na sana siya ng isang malakas na pagsabog ang tumunog sa kanyang harapan. Napuno ng usok at alikabok ang hangin. Nang mawala ang usok, isang malaking panlabas na entablado ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Lian. Ang sistema ay inihayag, atensyon sa mga manlalakbay. Pumasok ka na sa Dongbaewang Wan Shotang. Ang mga instrumentong pangmusika sa loob ng hanay ay magbibigay ng isang espesyal na katayuan sa lahat ng mga naglalakad. Sa mga instrumentong pangmusika na may kaugnayan sa mana ng Sulfur Talisman, posible na makamit ang kakayahang mag-adjust sa pamamagitan ng pagsusuri. Ang kasalukuyang naka-attach na katayuan ay ang lahat ng sugat habang naglalakad ay 100% mas mabilis maghihilom. Marahan na pinisil ni Lian ang CD sa kanyang kamay at nakaramdam ng pagkabalisa. Nagdagdag ng epekto ang ibong Miao, at tiyak na hindi ito magandang bagay. Mababang mga yapak ang tumunog. Isang itim na lalaki ang lumapit kay Lian. Bigla niyang hinugot ang kutsilyo sa kanyang kamay. Nagkaroon din ng espasyo ang kalaban para tumugon. Hindi na nagdalawang isip si Lian sa ika-10 baitang at ibinato sa kanya ang kumpletong dragon. Walang sinabi ang ibang lalaki at diretsyong sinugod si Lian. Ang dalawang figure ay dumaan sa isa't isa na parang lumilipad na mga lunok. Napunit ang mga palad ng mga kamay ni Lian at ang balikat ng isa pang lalaki. Kasabay nito, naisip ni Lian sa kanyang sarili na ang Mayo Meow Bird at ang 9 na ulo na ibon ay mga mana ng mga ibon, at pareho silang nasa ika-10 baitang, kaya ang kanilang pisikal na lakas ay pantay. Sa sandaling iyon, inihayag ng system na, dahil sa impluwensya ng ibong Meow, ang bilis ng paghilom ng iyong sugat ay tumaas lamang ng 50% habang ang iyong kalaban ay tumaas ng 200%. Alam ni Lian na may mali at sumigaw, Liang Yi. Liang Yi. Narinig ang boses ni Liang Yi. Ngunit bago ito maging matatag, inihayag ng sistema na nagbago ang kasunduan. Sa kasalukuyan, ang lahat ng depensa ng Walker ay nabawasan ng 100% dahil sa impluwensya ng mga ibong Mayo-Mayo.